Mabilis lang ng disclaimer guys, itong episode na to ay may mga spoilers sa Nier Automata, sa Nier Replicant rin yata, sa Final Fantasy Rebirth, konti lang more on about sa mga area at mga mini games. So kung hindi nyo trip yun, skip nyo na lang muna. Lastly, medyo NSFW yung I think mga 50% ng episode. Kasalanan ko yun. Mga kwentuhang old school na bold, mga ganyan. Basta, kung hindi kayo okay sa ganong kwentuhan, ganong vibe, skip nyo na lang muna tong episode na to. So, yun. The Game Silog Show is brought to you by you. Kayong nakikinig, kayong nanonood. If you wanna support The Game Silog Show, head over to patreon.com/thegamesilogshow. The Game Silog Show. Project Ubus Backlogs 2024. Kasama ko pa rin si Grim, si Darkbird, at si Master RCB. Guys, welcome back sa show. Kamusta? Hello. Hello sa inyo. Hello. Pagbabalik. Wala pa rin natapos. Spoiler. Medyo delay nga yung bosses natin dun sa Buwan ng Bibig, pero ayaw mo na yun. Parang mas prepared naman ng mga nakikinig lang kaysa nanonood, no? Pero anyway, konti lang yung mapag-uusapan natin sa games maliban kay Darkbird, kasi si Darkbird lang I think yung maraming natapos since our last recording, pero nag-prepare ako ng mga talking points na related sa pag-uusapan natin. Kumustahin ko muna kayo, pare? Kamusta yung buwan nyo? May bagong ganap ba na naka-apekto sa playing hours nyo? Ikaw muna, Grim. Sa akin wala naman. Regular working days. Wala masyadong holiday ngayon kasi hindi counted sa work ko. Yung dumaan na 9 at 10. So dire-diretso lang. Wala, yun lang. Yung March hindi kasing ganun kabilis nung February. Naubos din ang oras ko sa medyo spoiler ahead sa Rebirth. So yun, doon madalas na punta ang oras ko. Walang mahal na araw sa sa trabaho mo, ganun. So yung mga holiday sa atin hindi na-apply sa inyo. Nung 20, yung pala yung mahal na araw nakuha ko kasi sa Australia meron pa sila isang sinelebrate yung Monday ata. Ewan ko kung Easter something ata sinelebrate nila. So mula Thursday hanggang April 1 nag-ano pala. Yun yung long weekend ko. Pero yung 9 na 10 wala. Parang ang weird, no? Nabuhay si Papa Jesus sa Australia Monday na. Hindi kasi may time zone daw kasi doon. Kaya may delay. Okay. Diba? So, okay. Sa atin, hindi pa. Nung Sunday. Pag nagulo kayo mundo, mauna tayo Patay pa si Papa Jesus sa Australia. Sa atin buhay na, parang ganun. Okay, gets. It makes sense rin naman. Paborito tayo Hindi ba siya omnipresent? Present? Na parang hindi ko alam, pero anyway, kung ganun, maliban doon sa mahal na araw, hindi rin sa inyo yung tawag dito, yung sa mga Muslim na holiday. Araw ng Kagitingan. Oo, yung ganun. Sa kanila hindi ata celebrated yung Eidil Fitr ata yun. So 9 at 10 wala. Nasa working days lang, ordinary working days lang. Gets. Ako, sundan ko na yung sinabi mo, pare. Ako naman, na-enjoy ko yun, yung holiday na yun. Actually, dinugtungan ko yun ng VL para at least parang naka 6 ako na araw na day off. Pero alipin ng pera, ang ginawa ko, nag-day off ako noon, nag-HO ako noon nung mga holiday na yun, tapos nag-RDOT ako. Hindi ko alam kung tama yung ginawa ko, kung mas malaki yung pay noon, pero kaya mo na, mamamatay rin naman ako. Pero hindi ko rin na-maximize yung hindi ko rin na-maximize yung day off ko. Yun yung mahirap kapag kunwari looking forward tayo sa mga day off sa weekend, tapos meron tayong planong lalaking ko yung game na to, tatapusin ko siya. Minsan nagagamit mo lang din yung oras sa pagpapahinga. Kaya hindi naman siya nasayang in a sense kasi nakapagpahinga naman ako, pero nasayang siya kasi hindi na natuloy yung plano ko na maglaro at tapusin yung Rebirth. Same din, pare, buong buwan puro Rebirth lang yung nilalaro ko. Actually nirat-rat ko siya kagabi pagka-out ko ng trabaho para
at least itong recording natin, tapos ko na yung game. No spoilers guys, promise. Doon sa Rebirth, alam ko marami pa hindi pa nakakalaro nun kasi bago pa. Pero yun, ihuli ko na si Darkbird kasi si Darkbird yung maraming nalaro and natapos, I think. Ikaw naman, Master RCB. Kamusta naman ang buwan mo since our last recording? Medyo last recording kasi walang nangyari sa mga backlogs. Kung ngayon meron, medyo unintentional siya. Hindi siya part ng plan ko, pero nagkaroon ako ng chance na maglaro. Kasi share ko na lang din, na-duty ako sa Batangas sa isang hotel. So, nag-resign kasi yung IT doon. So, no choice ako, kailangan ko ma-duty doon. For at least 3 times a week, kailangan ko mag-duty doon. Stay in ako doon. So, kailangan kong mag-in-house support. So, hindi ko dala yung PS5. Kasi, ang nilalaro ko is Rebirth eh. So, Nintendo Switch ako na focus. Nice. So, may mga natapos ako na game na, yun nga, kagaya ng sinabi ko, unintentional siya, hindi siya part nung plan ko, pero napabuti pa sa backlogs natin. So, bakit sasabihin na ba yung game o... Hindi, pahapyawan mo lang. Ano yung game na nilaro mo sa Switch? Naandaran ko yung Legends Arceus, tapos Stardew Valley, tsaka Pokemon Let's Go. So, kung ano yung dala-dala ko na laro dun sa na-duty ako sa Batangas, yun yung mga na-focus ko ngayon. Nice. Pero, natapos mo ba? Or may na lang? Meron ako natapos. Nice! Sige. Maganda. Pag-usapan natin na mamaya. Pero, yun. Lastly, si Darkbird, pare. Yung background niya dito, laging related dun sa mga nilalaro niya, right? So, ngayon, I would assume near to. Pare, kamusta yung buwan mo? Ayun, napag-usapan nyo din kanina na madaming naging holidays. Parang nasulit ko yung mga holidays na yun. Mostly kasi hindi naman kami umalis ng family ko or sa bahay lang talaga ginawa ko. Kaya madami akong time maglaro. Yung nangyari dito. Kaya feel ko madami din ako natapos. Ano yung mga nilaro mo, pare? Tapos, papayawan mo ako. Ayun, kasi nabanggit ko din yata sa last episode na yun ay sinisimulan ko. Last episode kasi natin, Grand Blue Fantasy yung relink yung tinapos ko. Pero, in-start ko na yun yung Nier Automata. Nice. Nung time na yun. Tapos, yun. Nier, tsaka yung isang Nier, tinapos ko dun. Without any spoilers, pare, kamusta yung experience mo sa Nier? Ayusin mo, ha? Pwede naman pag-usapan yan. Pwede naman pag-usapan kasi. Pwede naman. PS4. Ano kasi, medyo iba dating nung Automata sa akin talaga. Ang galing. Napa-research ako nito pagkatapos kong tapusin kasi 2017 pa siya na-release, tapos sinearch ko ano yung mga Game of the Year contenders nun. Hindi pala kasama yung Nier Automata nun. Nagulat ako. Bilang parang ni-review ko kagad siya nung pagkatapos ko laruin kasi ewan ko, sorry kung nag-reflex, pero 100% ko siya, tinapos ko lahat kinuha ko lahat nung mga isda kahit hindi naman kailangan, kahit yung lahat ng endings A to Z. Tapos pati yung DLC, may Game of the Yorha edition kasi nilaro ko, kaya may extra ending pang dinagdag. Sobrang, sulit na sulit siya para sa akin. Nasa tamang time din siguro ng paglaro ko ngayon dahil yung story, yung mismong lahat yung main endings, sobrang ang saya. Ganun siguro. Hindi ko ma-describe, pero ang ganda talaga. Feel ko naging one of my favorite games na to, pero hindi ko siya mabigyan ng 10 out of 10 kasi parang may unting kulang din. Kasi kung di nyo pa siguro nalalaro, kahit 7 years ago na tong game na to, parang kung may nakikinig man nito, siguro try nyo tong Nier Automata. Hindi ibang klaseng laro siya. Nice. Naging super emotional ako dyan sa game na yan, lalo na yung ending. Napa-research rin ako actually kasi hindi naman ako ganun katalino para maintindihan lahat. Ang dami kasi yung philosophical na atake yung game na yan.
Yung isa pa doon yung parang yung line doon or yung parang tema na finding meaning in a meaningless world. Holy shit. Tapos parang yung konsepto ni Yoko Taro doon sa ending E, kung hindi kayo familiar, galing siya sa isang commercial. Hindi ko na siguro ikukwento ng detalye, pero galing talaga siya sa commercial eh. Sa interview niya, ganun din naman yung sinabi niya. Merong commercial, I think yung Coke or anong soft drinks man yun, na parang ang atake is merong parang stall or kiosk na pwede kang makipag-communicate doon sa parang country siya, tapos may border na matagal na silang hindi nakakapag-usap, nakapag-communicate. Tapos yung kiosk na yun is isang device para makapag-communicate dun sa ibang country, parang ganun. So anyway, baka kasi ma-spoil ko pa kayo kung hindi nyo pa nalalaro yung Nier, pero yung Nier Automata, pero super ganda niyan. So, maliban doon para meron pa ibang nalaro. May dadagdag lang ako doon sa Sige, Nier. go. Kasi first time ko lang madinig yung ending song nito. Napakatindi pala. Parang napakatindi nung dating. Noon ko lang nadinig yun nung natapos ko. Grabe. Kinilabutan ako. Parang ibang pakiramdam. Sana malaro nyo, guys. Kung hindi nyo pa nalaro. Weight of the Ibang World? klase. Tama ba? Weight of the World? Yun ba yung Oo. tinuro mong... Sorry, naging emotional. Hindi ako iyak. Matindi talaga. Ang galing. Totoo. But I think pwede natin pag-usapan yun, yung Weight of the World. Baka pwede natin pag-usapan Pwede yun. na ba? Or Kayo ba? spoiler ba yun? Tsaka may part dun sa huli. Feel ko na, alam ko nadidinig ko kasi madalas sa Game Silog Show to na may part dun sa ending na tatanungin ka. Yun, oo. So, yun, ginawa ko yun. Pagkatapos ko 100% yung game, ginawa ko yung tanong sa akin na yun. Intindi. Siguro yung pare pwede natin pag-usapan yun kasi hindi naman yun parang story related yung aspeto na yun. Or sa tingin kayo mo? bahala, di ko alam eh. Pero madalas ko naman nadidinig nga sa iyo yun eh. So ganito guys, no? So sa ending ng nung Nier Automata, ending E specifically, tatanungin ka kung okay lang ba na parang i-sacrifice mo yung save file mo para tumulong sa iba? Parang ganyan, tama ba? Oo. Sige, parang kwentuhan mo ko dun. Ang ginawa ko kasi hindi ko siya napalabas nung una. Tapos ni-research ko pa kasi mali pala yung yung sinabi ko. Kailangan mabait din pala yung sasabihin mo. Kasi kung parang kalokohan lang yung sinabi mong message, wala kang matutulungang iba. So parang masama yata yung naging message ko. So inulit ko siya ng medyo mabait-bait na ng konti yung message ko. Yun, saka na ako tinanong kung wish mo bang i-sacrifice yung mo. Ang galing. Sorry anong ibig sabihin na isa-sacrifice mo yung save file mo? Talaga madi-delete? Or para lang may idea ako. Paano ang sacrifice na Oo. Mawawala lahat ng save file mo. Grabe, no? Ang concept nun is kapag sinacrifice mo yung save file mo is tutulong doon sa mga kapwa players na naglalaro rin ng Nier. Kasi yung challenge doon sa last part na yon is sobrang hirap. I'm not sure kung possible siya na matapos. Bullet hell kasi siya. I'm not sure kung possible siya na matapos na hindi ka hihingi ng tulong sa iba. Which is yung tulong ngayon is nanggaling dun sa save file ng mga nag-sacrifice. So, tama ba, Darkbird? Correct mo ako kung tama yung pagkakaintindi ko or kung mali. Kasi lahat nung nag-sacrifice ng save file nila yun, sila yung mga mga taong naglaro din ng Nier. Tutulong sa'yo. Kaya alam ko spoiler kasi. Okay lang yan. Yung maganda kasi doon, yung isang maganda rin kasi doon, guys, is yung tema na pag tutulong ka, hindi mo kailangan ng what ifs na parang tutulong ka lang. Hindi mo pag sacrifice mo yung save file mo, what if pinatulungan mo is kaaway mo? What if pinatulungan mo is masamang tao? What if pinatulungan mo is degen? What if pinatulungan mo is kung ano-anong ginawang masama? 'Di ba? Parang yung concept, I'm not sure kung magta-translate to sa inyo. Kung familiar kayo sa One Piece, si Sanji, 'di ba, chef siya? Meron siyang parang way of living na bilang chef, wala akong pakialam kung sino yung kakain sa restaurant ko. Kung gutom ka, chef ako, papakainin kita kahit kalaban ka. Parang ganun.
Ewan ko, ganun ko siya na-relate sa akin nung yung aspeto na yun. Pero, syempre, hindi ko naman din naintindihan pa yon nung time na nilaro ko siya. Nag-YouTube rin ako ng mga explanation. Pero, super ganda nga nun, pare. May dadagdag ka pa ba sa Automata? Bago tayo mag-proceed sa... Kahit pang mga taong may sentimental value siguro sa save file nila. Nakonsensya kasi ko nung isa kong friend. Shoutout kay Red. Kasi siya, dinelete daw niya kagad yung save file niya. No questions asked. Ako kasi parang nagdadalawang isip pa ako kung i-delete ko. Kasi yun nga, ang dami kong kinumpleto. 80 hours kong tinapos. Tapos, ganun. Parang ang sakit niyang tanggalin. Pero, ibang feeling din kapag, parang pag dinilit mo, parang nagka-meaning. Kasi, basta laruin nyo lang siguro yung game. May ibang interpretation din kasi ko sa nangyari sa game. Kaya, feel ko para matapos na talaga yung naramdaman ko dun sa game na yun, dinilit ko na. Tsaka din, isa pang masasabi ko siguro, after kong laruin nito, parang gusto kong may kausap kagad. Lumang game na siya. So wala akong nakausap. Buti may, shoutout kay Tropa. May anime kasi yung Nier ngayon. Si Tito Tidge, sabi niya nag-double dip siya sa Nier. Good shit yan, pare. Medyo, parang ito yung Nier na isa sa mga example ng video games na kahit super okay siya, maganda siya, parang hindi ko pa ulit kaya siyang ma-experience. Kasi, ako kasi pare, I'm not sure kung happy emotions yung na-experience mo. Ako, negative kasi. Nalungkot ako dun ngal malala. Tapos meron pang yung sa Weight of the World na nakanta habang dun sa last part na yan. So, super galing na nagtatranslate yung music doon sa nangyayari. Last na siguro to, guys. Sorry. Alam ko, siguro mag-ano lang ako, mag-disclaimer na lang ako sa description ng episode. Hindi ko talaga maiwasan, guys. Pasensya na. Ang sarap kasi pag-usapan ng Nier. Kung mapapansin nyo doon or kung lalaruin nyo siya or kung nalaro nyo na, pansinin nyo doon sa umpisa yung Weight of the World, mag-isa ka pa lang, Bullet Hell. Yung song is solo. Tapos, the moment na inaccept mo na, humingi ka na ng tulong, magiging choir siya. Parang biglang tulong-tulong. Ultimate nakama power, pare. Yung moment na yun. Ang galing lang na incorporated yung music doon sa nangyayari doon sa screen mo o doon sa gameplay na bullet hell kasi siya. Again, di ko alam kung possible siyang matapos without accepting yung help ng others. Hindi ko sure kung possible yun, pero ang ganda nung last part talaga yung the best. So, add ko lang, parang yun yung term na sinatawag na fourth wall, no? Yung parang na-break niya yung fourth wall. Tama ba? I think. Parang Hideo Kojima shit siya, parang ganun. Ito. Ako, bibili na nga. Yun, ang maganda. Yun ang maganda. Bibili na rin si Grim. Yan talagang intention. Actually, nasa backlog ko siya Nasa backlog ko siya. So, parang mas nagkaroon ako ng interest na isunod, i-next. Yan. Parang gano'n, no? Kailangan pa. Anong question lang? Saan mas preferred na platform yan? Kasi alam ko meron na din sa Switch yan Tapos, meron din sa PS. Kasi Trophy Hunter kasi ako so sa PS ako maglalaro. Sorry, go Duckbird. Same lang siya kung sa PlayStation may kasi may dagdag niya yung DLC ending. Maganda din. Tapos yung sa Switch version may dagdag na costumes lang pero alam ko nandun din yung DLC. Pero graphics, yung graphics wise. Hindi naman parang masyadong nakahabol din naman. sa Switch. Okay lang din sa Switch nung chinek ko. Din siya At saka, ang kinaganda din siguro ng Nier, pwede siyang laruin ng easy mode. Pwede yung kahit 20 hours or 30 hours matatapos mo rin ganun. Sinobrahan ko lang talaga kasi parang magandang game So, ginawa ko talaga lahat. Tsaka, nakakatawa pa dito. Parang si Yoko Taro. I'm not sure kung ganun yung intention niya, pero ganun yung naramdaman ko rin, na parang tinotroll niya yung mga trophy hunters kasi pwedeng bilhin yung trophy. Oo. Bibili mo yung trophy. So, kung gusto mo siyang i-platinum, ikaw, Grim, ikaw din, BE hindi ko iti-take against you guys yon kung ipa-platinum yung game sa pagbili ng trophy mismo sa game, tapos magka-count siya as point. Okay lang sa akin yun, walang kaso yun. Kasi nandun sa game Ano yun? Parang in-game na yung game currency, bibili mo yung platinum? Bibili mo.
yung mga trophies. Oh, Magkaka-platinum holy kayo. shit, talaga. Galing nga, no? Oh, easy points, pare. Easy points. Easy points yun kung gusto mong ano. Easy points yun pang whale. Kumbaga sa Ragnarok, mga whale. Diba? Para dun sa may Ayos, para dun sa mga binibigyan ng halaga yung trophy. Pero I think hindi ko alam kung ganun yung intention ni Yoko Taro, pero ganun parang may pagka-troll-ish vibe kung bakit ginawa niya yun. Ewan ko. Pero dagdag ko lang, when it comes to technicalities, parang naisip ko lang parang pwede mo ba siyang dayain? Kasi 'di ba sa PlayStation, meron kang save backup sa PS Plus. What if dinilit ko siya locally? Tapos ni-restore ko yung save ko sa PS Plus. Technically possible ba siya? Although in theory ko lang siya. May nag-try na ba nun? Hindi ko alam, backward go. Pwede siya. Di Yung ba, no? i-save scam mo, kuwari yung isa-sacrifice mo, pwede mo naman din gawin yun. Para, kasi random lang din naman eh. Nasa sayo na lang kung gusto mo talagang totally i-delete or wala namang kaso yun eh. Pero yun nga, kasi parang sinasabi ko lang to bilang isang hindi ko siya na-experience, hindi ko siya nalaro. Pero kasi based dun sa kinukwento nyo kanina, merong meaning kasi yung gagawin mo na yun eh. Yung pag-delete ng save file. So parang, hindi ko pa siya nalalaro, parang ganun yung logic ko na, i-delete ko siya, i-restore ko siya. Pero siguro mag-iiba yung pananaw ko or yung way of thinking ko kapag nalaro ko na siya kasi meron ng emotional attachment eh. So parang magkakaroon ka na ng meaning dun sa kung bakit ginagawa yun ng developer. So siguro pag tinapos ko na lang siya, 'di ba? Parang parang sabi dito ni parang sinabi dito ni Tito Tej, yung deletion kasi nung file ng save file, I think kung iba yung opinion nyo, okay lang din naman. Parang mawawala ng meaning yung pag-delete nyo ng save file or pag-sacrifice ng save file kung meron ka namang option to retrieve. Parang, di ba? Parang yun yung sacrifice mo eh, di ba? Parang mawawala yung save file mo tapos pero kung gusto mong gawin yun, you do, wala namang kaso yun. Sa'yo naman yun eh. Pero scammer pa naman ako. Naalala naman is-scam pero sige, go. The last masasabi ko lang pag dinelete nyo, basta may magic. May magic din. Kung dinelete nyo, check nyo na lang. Naalala ko tuloy naalala ko dati nag-stream ako ng, sorry tangent, naalala ko nag-stream ako ng Elden Ring, tapos may nanonood doon. Parang in-stream ko yung part na nagsisave scam ako, tapos kukunin ko na yung multiple endings sa Elden Ring para ma-platinum ko. May nag-comment na isang random viewer na, hala, no honor, nagsisave scam, hindi valid yung platinum mo kasi nagsisave scam ka eh. Tapos hindi ko siya ni-replyan, hindi ko siya pinatulan dun sa talking point niya, ginawa ko. Ganito na lang sir, invite kita sa podcast, pag-usapan natin yung save scamming or yung logic mo dyan sa sa ganyan kung hindi siya honorable. Hindi naman umuo, pero anyway. Blackbird, tuloy mo yung kwento mo. Ayun, pagkatapos ko kasi nung Nier, makapahaba ba, maging puro Nier Automata. Pag-uusapan yun. Ang daming feels talaga. Pure feels game talaga to. Pero siguro baka ano nga ba yung recency bias, pero ang ganda talaga eh. Ang tindi ng epekto niya sa akin. Magko-contrain ka doon pare. I think valid yung recency bias. Also, na-experience ko din siya first hand. Pero etong Nier, I don't think na recency bias to. Maganda talaga yung game. Maganda talaga siya. Even nung nalaro ko siya, merong mga games kasi na naglilinger eh. Elden Ring, kahit natapos ko na siya, iniisip ko pa rin siya. Isa doon yung Nier Automata. Na after finishing the game, hindi nawawala sa playlist ko yung Weight of the World kapag gusto kong magdrama, gusto kong maging emotional, papakinggan ko yung Weight of the World. Meron pang line doon na, tell me God, why are you punishing me? Is this the price I have to pay for my past mistakes? Putang, holy shit. Grabe. Ewan ko. Sorry, nag-nerd out ako sa mga paborito kong game yan. Pero anyway, Blackbird, tuloy. Sorry. And so, after Nier Automata, dahil wala nga akong makausap, tsaka parang pagkatapos mo kasi ng isang game, yung nagke-credits na talaga yung mismong ending na parang di mo na alam gagawin mo. Ganun yung na-feel ko sa Nier. Pero sakto, meron kasing game na siya, natawag dito, prequel, tapos nirelease as remake. Kaya nag-transition din pala kagad ako dito. So nilaro ko kagad yung Nier Replicant na nirelease nung 2021 yata. Hindi ko lang sure kung kailan. So ito yung story before, parang 10,000 years before Nier Automata.
Ang masasabi ko lang dito, hindi siya gano'n kaganda compared sa Nier Automata. Tsaka ang do'n sa Nier Automata nga pala, kasi 'di ba ano 'to, series. Okay yung Nier Automata kahit wala kayong kaalam-alam dun sa buong storya ng Nier. Mag-aano ka na lang, mag-a-assume ka na lang kung ano nangyari dun sa humanity or dun sa mga nangyari. Kasi hindi siya tulad nung nilaro kong Grand Blue. Sorry dun sa kung may fan ng Grand Blue Fantasy na kailangan mo pa alamin yung role, yung mga lore, yung mga nangyari dun. Tsaka yung Kumbaga sa sa One Piece yung season 10 na. Kompleto na yung yung pirate crew. Totoo. Ang lala eh. Pero dito sa yung nalaro ko nga, okay lang din siya kasi meron din siyang part nung alam niyo yung parang light novel na nagbabasa-basa ka. Parang naging interested ako dun eh. Hindi tulad dun sa Grand Blue talaga na nakakaantok. Ito binabasa ko kung ano yung nangyari eh. Lupit. Sabi ni RD, dun sa Drakengard Paranex mo, I think part rin to ng lore ni Yoko Taro. I'm not sure kung directly connected siya, pero naririnig ko rin na parang same world yata. Ewan ko. Pero, meron ka ba na itong copy? Sa PS3 to I think. Meron ako nung, nasa backlog ko isa. Drakengard 3. Pero yung 1 and 2, wala eh. Spin-off yung Nier ng Drakengard. Nice. Pero parang mas sumikat yung Nier, no? I'm not sure. Ngayon, I think mas sikat yung Nier kaysa sa Drakengard. Meron mga ganong games so parang I think yung sorry Darbird, na-cut off kita. Yung let's say yung Persona, 'di ba spin-off lang din siya ng Shin Megami Tensei, pero I think personally mas sikat yung Persona, mas mainstream siya compared sa Shin Megami. Ewan ko. Go pare, sorry. Daldal ko. Ayun, parang naging mainstream game nga yung mga ganyan. Kakagulat nga eh. Lupit. So, yun, yung Nier Replicant. Hindi siya tulad ng Nier Automata na, kasi may pag-comparison na ako eh. Pero siguro kung wala, maganda din siya nung time na to, 2010, yung PS3. Kaso ang grindy lang niya, parang 20 hours tapos ko na yung story, pero yung pagpapalatinum sa kanya, tsaka yung mga pagko-collect ng mga kung ano-ano, parang MMO yung style niya na RNG based. So hindi nagda-drop yung mga items ganun. Pero halos same din sa Nier, may mga ending A, B, C, D din. E. So, sorry kung may spoil ako pero meron ding ganun dun sa Automata. Parang nangyari sa Automata pero dito wala kang choice. Mangyayari mawawala na lang lahat. Wala ka ng choice talaga. Sa ano yun? Sige, go muna. Sorry. Tapusin mo. Dun sa original PS3 version yun, pero dito sa PS4 may chance mong bumalik. Yun na lang siguro yung masasabi ko. Bago ako mag-transition sa next talking point para ang question ko lang diyan gusto kong malaman kasi isa sa bentahe ng Nier Automata sa akin is yung music. Napakagaling talaga. Ang pangalan nun si Abe. I'm not sure kung tama yung memory ko sa name nung composer nun. Ganun din makaganda yung music ng Replicant. Yung remastered version kasi tong yung sa Replicant, kaya ginamit din nila yung parang onting, hindi ko alam kung same na siya dun sa original nung dun sa Gestalt, dun sa Nier talaga. Kaso okay pa rin naman siya. Ako sa personal taste ko dito sa music, hindi ko siya masyado nagustuhan, lalo na yung mga choir music, yung ganun. Nakakantok eh. Tsaka parang nasa simbahan kang ganun. Pero yung kapag normal na music lang, yung wala masyadong vocals, okay lang siya sa akin. Yes. Kasi mako-compare ko talaga doon sa Weight of the World eh. Solid yun pare. Iba yan. Tangina, lupit nun. Anong version yung, sorry last na, anong version yung pinaka-favorite mo ng Weight of the World? Japanese syempre. Japanese, okay. Hindi naman sa Degen na. Pag ganun ba pag Degen? Hindi naman. Ang Okay. Nahihirapan kasi ang mga spoil pero basta nung lumabas si Japanese version, grabe may iba pa palang versions to. Parang nagulat ako. Kasi isa lang. So ayun. May iba pa palang version tong kanta na to, ang dami pa. Meron pa yung Chaos version na pakinggan mo na yun. Yung hindi ko alam, parang made up language lang yata yun. Sorry, last na. Pero kaya made up language daw yun kasi parang gumawa yung
nag-research ako eh. Yung gumawa nung kanta, yung nag-compose, nag-made up sila ng kung ano yung magiging future, mix ng English, British, Japanese in the 10,000 years kung ano magiging language natin. Kaya ganun yung mga tunog dun sa nadidinig natin sa Automata at sa Replicant. Kasi ganun daw yung language na. Stig. Ang angas din doon, last na talaga. So, hindi alam ko baka umalis na kayo dito sa mga nakikinig. Merong isang scene doon na nagsisex yung mga robot. Gusto ko yan. Continue. Pero hindi ka ma-arouse doon. Hindi sila Android, hindi sila 2B yung nagsisex doon. Yung nagsisex yung mukhang... Try me. GOTY sasabihin eh. Anyway, meron pa ba sasabihin, Dakber, bago ka mag-proceed sa next talking point? Boku no Robot. Wala na din masyado. Magiging puro Nier Automata kasi talaga eh. Ang lupit ng mga robot doon. Lupit. Iba datingan from first parang pag simula mo pa lang ng game hanggang dulo. Walang tapon para sa akin. Yun na lang. Nice. Bago ko kayo batuhan ng talking point and kayo din Graham tsaka Master RCB kasi pag-uusapan na rin natin yung Rebirth. Hindi siya spoiler case promise kasi alam ko mas bago pa yung compared sa Nier. Meron akong talking point dito sa Nier kasi, pero bago yun nakalimutan ko magpasalamat sa mga Patreons at sa ating mga executive producers na sila Sans, sila Lance, si Mark de Vinagracia, si Yvette, Suzanne Solivilla ng The Ara Channel. Maraming salamat sa supportan nyo, guys. I'm thinking pag nakuha ko yung payout ko, bibili ako ng bagong game na ilalagay natin sa Nakama Game Access. Yung Nakama Game Access, guys, kung hindi kayo familiar doon, library natin yon. Kapag nakasubscribe kayo sa Patreon, kahit yung lowest tier, may access kayo doon sa mga games na yon. Currently, lahat siya available. Hindi ko nga alam kung bakit ko pa siya ginagawa. Hindi naman maximize yung mga nakasupport sa Patreon. Hindi naman ginagamit. Lahat ng game, meron doon Baldur's Gate, meron Resident Evil 4, merong, ang tawag dito, yung... Hogwarts Legacy. Ang daming mga games. I'm not sure kung bakit. Siguro dahil lahat naman din yata ng nakasupport sa Patreon is bumibili rin talaga nung games, no? Pero I'm thinking kung i-add ko doon is Stellar Blade. Pinag-iisipan ko pa. Pag nakuha ko yung payout ko. Pero bahala na. Pero magdadagdag ako ng another game sa Nakama Game Access natin pag nakuha ko na yung payout sa Patreon. And di ko nasabi kung bago kayo nakikinig ng The Game Silog Show, ang tawag dito. Tinatry ko to ngayon, naka-livestream kami sa Discord. Nainggit ako kay Dakbird kasi nung nag-guest ako sa kanya, merong mga live viewers ngayon. Nandito sila RD, nandito si Red, si Gabriel, si RD, si Baju, si Yiwan, madami dito. Si Bonbon, galing sa Anime Angas. Si Tito Tish, nandito rin. Si Ate Cass, nandito. Si Palpy. Madami. Sino pa ba hindi ko nabanggit? Baka magtampo eh. Si Red, nandito. Si Foz. Yan. Maraming salamat sa inyo, guys. So, ilalagay ko na lang yung link ng Discord. Ng Discord server ng The Game Silog Show. So hopefully, testing the waters pa rin naman to kasi medyo nahihirapan ako mag-multitask sa gantong setup and madali lang din akong matangent lalo na kapag nagbabasa ako ng mga comments. So tignan ko muna kung magtutuloy-tuloy ito kaya ginamit ko muna ng guinea pig to sila Darkbird, sila Graham tsaka si Master RCB para sa ganitong bagong format ng podcast. Pero yun, bago tayo mag-transition sa Rebirth para, meron kasing talking point dito sa Nier. And isang best example yung Nier para sa talking point na to. Hindi ko na babanggitin yung mismong article kasi ayoko silang magkaroon ng views o ng clicks. Hindi ko na ilalagay yung link nun. Pero merong article about Stellar Blade. Yun nga, parang fitting kasi yun yung gusto kong idagdag sa Nakama Game Access natin. Na parang yung gumawa daw ng Nier and developer ng Nier parang never pa walang experience sa or walang parang idea sa body type ng babae, parang ganyan or kung ano mang shit na yun. Pero hindi ko gusto mag-focus doon. Gusto ko mag-focus sa talking point na big deal ba sa inyo bilang gamers na dapat attractive yung bida, waifu material or husbando material? Nakakadagdag ba siya ng
drive natin to buy that game kasi tangin ang sexy nito, tangin ang laki ng boobs, ang sexy, yung bewang gadang ka lang, tapos ang pogi nung bida, husbando material. Big deal ba yun sa inyo? Kasi malaki yung medyo trending siya ngayon sa Twitter, pinag-uusapan, parang sinesexualize yung mga babae, yung lalaki din, I think, kung meron man. So, gusto kong pag-usapan natin yon kung big deal ba sa inyo yun, Darkbird, Grim, Master RCB, and lahat ng mga nanonood sa atin ngayon sa live. Nagmamatter ba sa inyo yun? Kung fuckable, yung fuckable, sorry, ano mo magandang term, ano ba tamang word doon? Kung waifu material yung bida. Siguro, umpisan ko muna sa'yo, Grim, pare. Big deal ba sa'yo yun? Nagmamatter ba sa'yo kung waifu material yung bida or kung husbando yung lalaki para pwede mong i-project yung sarili mo doon? Sa akin hindi naman. Kasi sa totoo lang, yung character design naman sa video game, pag nakalabas yan sa internet, kahit yung hindi over-sexualize yung design, alam mo, may gagawa pa rin ng paraan para ibahin yung itsura via mod sa internet, di ba? Pero sa akin, hindi naman. May mga characters din na kung idadaan natin sa female lead characters, hindi naman siya over-sexualized masyado in terms of design. Pero yung character niya, ang likable, may angas yung dating, tsaka may depth. Siguro sample dito si Ellie sa Last of Us. Good si example. Aloy sa Horizon. Tapos yung isang maganda din example siguro si Lara Croft doon sa remake, yung bago. Kasi yung una na Lara Croft, ang alam ko naging issue din yon, yung parang pixel pa siya, yung box pa yung boobs niya. Triangle tits. Oo. Para naging issue siya na over-sexualize yung character. Na parang noon ganun ang view nila, pero parang kung titingnan mo ngayon, yung PS1 Lara Croft triangle yung paano naging over-sexualized yan? Pero at the time nga siguro, ganun ang tingin nila. Pero dun sa ginawa nila sa remake, hindi nila masyadong yung design. Yung ginawang okay yung design. Pero may depth pa rin yung Lara Croft doon sa remake. So para sa akin siguro, nagde-depend siya kung fleshed out talaga yung character and kung may depth talaga yung story niya. So, in terms of yung design, siguro nakadepende sa culture nung developer, kung sinong target audience. Yun yung thoughts ko doon. Gets. Ikaw naman, Master RCB, pare, anong thoughts mo dito? Big deal ba sa'yo? Nakaka-apekto ba sa buying behavior mo kapag maganda or sexy yung character? Or okay lang sa'yo kahit hindi? Pagkita puwet, auto-buy. honest lang, di ba? Maganda naman. Hindi. Intelligent, nabobobo na ako kasi na-imagine ko na yung puwet ni sa Stellar Blade Pero kung seryosohin natin, siguro ginagawa lang nila yung parang pang clickbait. Since si Stellar Blade kasi 'di ba parang hindi siya masyadong, yung developer niya si The Lies of P? Hindi, iba. Para silang Korean. Iba? Magkaiba sila. Okay, para silang Korean. Siguro since ito yung parang gusto niyang makarating siya worldwide, ginagawa niya na medyo maganda yung itsura ng character, yung sexy. Kasi grabe yung nakita ko yung sa yung sa demo. Diba? Auto-buy talaga pang GOTY Pero I think hindi dapat. Kasi yun nga, kagaya nga ng sinabi ni Grim, 'di ba? Sample niya si Ellie. So sobrang strong nung character niya. Tapos hindi naman siya ganun ka sexy or kaganda yung pero makikita mo dun yung personality niya na sobrang strong, and then hindi siya pang clickbait, 'di ba? Na parang kasi more on nakikita ko kasi more on ginagawang clickbait yung mga yung mga ganyang klase ng katawan. Kagaya nung sa Rebirth, 'di ba? So nung para ma-increase yung sales nung sa Rebirth, pinablik nila yung beach swimwear nila Tifa, nila Erit, 'di ba? Nagulat na lang tayo, uy, may ganyan pala, 'di ba? Na parang pang fan service siya, 'di ba? Parang
Sa akin naman kasi, sobrang ano na yun parang nagiging common na rin siya sa mga video games ngayon. Hindi kagaya before na sobrang rare nung mga ganyang klase ng video game kasi medyo open na siya ngayon compared sa mga previous years na marami pang restrictions doon sa mga ganyang klase ng design. So, pero ang opinion ko na lang kung gusto mong ma-arouse, mag-bold ka na lang. Or PM mo si Norvin para pasahan kanya ng Google Drive ng Viva Max. Telegram. Okay. Ibato ko lang din dito kasi bago ko itanong si Duckbird, no. May napakinggan akong episode nyo para I think yung free Ren episode nyo with with Npalpi. Nabanggit niya na, I'm not sure kung nagtatranslate yun sa video game. Parang malaking factor kasi sa kanya kung papanoorin niya yung anime kapag may waifu material. So, ganun ko din siya hinuhugot eh. Pero, sige, proceed tayo dito. Duckbird, pare, anong thoughts mo dun sa talking point natin? Kung big deal ba sa'yo, nakaka-apekto ba sa buying behavior mo, kung attractive yung bida, yung babae? Hindi naman babae lahat ng nilalaro kong games. Kaya, pagbabasehan ko na doon sa tanong mo, kailangan siguro yung itsura talaga nung character maangas para sa akin. Nagpa-factor din kasi yun eh. Hindi naman, mostly naman ng games ko, hindi naman babae yung nalalaro ko eh. Hindi weeb shit, no? Mostly lalaki din. Hindi naman masyado. Pwede ko siguro isingit yung nalaro kong game, yung Nier ulit kanina. Kasi yung Replicant dati, nung 2010, naalala ko, hindi ko nga pala siya nilaro kasi yung bidang character dito, si Daddy Nier, yung tatay na malaki katawan, hinati nung developer, yung nila Yokotaro, ay nung Western devs yata, na para ma-market sa Western audience, macho yung ginawa nilang character, tapos yung sa Japanese audience, ginawa nila yung parang yung shonen na character, yung batang lalaki na maangas, ganun. So, hindi ko siya nilaro kasi yung English version, kamukha nila Kratos, ganun. Hindi ko trip kasi yun eh, yung time na yun. So, nagpa-factor siya sa akin in terms of baka kailangan may unting self-insert, may unting basta kailangan maganda din design. Kaya minsan hindi ko nalaro yung Witcher, hindi ko nalaro yung God of War. Baka weeb shit nga yata ako. Mas trip ko yung mga pag kaya mo mong i-insert, pag kaya mong sige, go. May naalala ko dun nung sinabi niya yung Kratos. Promise, may naalala ko. Ano? Dun sa God of War 1, 2, and 3. Merong mga scenes dun na parang mini games na may babaeng nakahubad doon tapos lalapitan ni Kratos. Pipindutin mo yung malaking circle. Or tapos naalala ko, favorite ko yun nung PSP days. Inuulit-ulit ko yun eh. Spam circle mo. Pag nakikita mo, may ni Kratos yun eh. Parang, basta, niya, yun na yung word. Basta alam ng mga naglalaro ng God of War 1 to 3 yun. Bahala ka na mag-imagine. Favorite ko sa God of War. Bahala ka na mag-imagine. Bahala ka na mag-imagine. Basta malaking circle yun lalabas. Sobrang laking circle, tapos ipipress mo yun, tapos yun na yun. Gets. Ano bang circle? Linawin mo, pre, yung bato na circle. Yung malaki. Button na circle, ipipress mo yun eh. Tapos magbablock na yung screen. Tapos may sounds pa yun, may sound effects pa yun. Maririnig mo talaga. Tapos syempre, high school or inuulit-ulit ko yun. Ako ngayon sa God of War 3, nakasave pa yung scene ko dun eh. Para hindi na ako maglalakad eh. Iba yung imagination natin dati. No? Ako nga, to be honest, magiging 100% honest ako. Bubblegum Crisis, tapos na eh. Okay na yan. Okay na ako dun. All goods na yan. Bubblegum Crisis. Avon, brochure, the best. Okay. Duckbird, go. Ano yung tuloy mo? Sorry. Hindi, yun lang naman. Mas nagpo-focus lang talaga ako dun sa yung mga angas na main characters. Kaya tulad ni Joker sa Persona, ganun. Mga shonen protagonist siguro, mostly ganun talaga yung trip ko. Pero total usapang yung mga babaeng characters, mga waifu. Siguro nagkakaroon din ng factor kasi hindi ako mag-e-enjoy kung hindi attractive yung character. Yes. Kasi merong characters na pangit itsura, ganun. Ba't ko naman bibilin to kung subjective yung beauty, diba? So, di ako nagagandahan eh. Kaya pass ako dun sa ganung games. Ganun.
Gets yun, totally agree. Kasi, sana hindi sexist to, pero kung sexist ako, call me out. Ang mga lalaki, napaka-visual na creatures niyan eh. Malaking factor to consider is, yun nga, kung attractive yung tao. Kahit hindi naman sa video games eh. Pero sa kabilang banda, ang take ko kasi dito sa mga characters sa video games is kung ano yung intended ng creator, let it be. Hindi nyo parang nabuburat kasi ako kapag yung may mga cancel culture na sexist yan, ganyan. Yun yung gusto niyang gawin eh. Kasi hodang merong agenda yun na parang tina-target yung mga tao or kung anong specific na audience para bilhin yung game na yun. Wala tayong magagawa doon, yun yung gusto nila eh. Perfect example dito. Hindi ko alam kung nandito pa si Ate Cass. Hindi ko rin kasi alam kung sino yung mga naglalaro ng Genshin Impact dito. I would assume sa nakikita ko sa mga post niya sa page niya, malaking factor to consider kung bakit niya ipupull yung character na to kapag attractive yung lalaki, kapag hasbando. 'Di ba? Hindi lang siya na tatapos sa lalaki na okay, gusto ko si sino ba yung mga bida sa Genshin Impact? Hindi ko na matandaan. Sino ba yung mga waifu material doon? Kunwari si Hutaw na lang natandaan ko. Hindi ko sure kung ano yun, kung waifu material yun. Kunwari si Hutaw, nagandahan ako sa character design niya. Kunwari lang kunwari parang nakikita ko siya as waifu material kahit medyo loli siya. Ipupul ko yun. Malaking factor yun sa buying behavior ko at sa gaming behavior ko. I think ganun din sa babae kung bakit ipupul nila yung character na to kasi I think nabasa ko din to kay Ate Cass sa post niya. Alhaitham, sikat yata na character yun sa Genshin, tama ba? So, kung isa yan sa mga reason kung bakit ipupul or magugustuhan ng mga gamers yung character na yun, hindi naman yun kasalanan, di ba? Pero sa kabilang banda, gusto ko rin yung naging example ni Grim about dun sa mga characters na hindi naman kailangan sexualize kasi parang nagmamatter rin yun doon sa genre ng game. I think si Wong Fei Hong yung nagsabi kanina, depende sa genre. Kunwari kung The Last of Us, ganun ka-serious, ganun ka-dire, tapos sexualized yung character ni Ellie, parang hindi siya magme-make sense for me. Diba parang ang labo nun? Example, kung si Tubi, gawin mong ganun yung character sa The Last of Us, hindi siya bagay, right? So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung outrage sa Stellar Blade. Hindi rin naman ako ganun kaparte ng community na yun kasi padalang-dalang lang naman ako mag-Twitter. Pero kadalasan, doon siya nag-strive yung mga cancel culture about it. Tapos ang ano pa doon, ang olats pa na talking point doon, hindi daw realistic yung body type ni ni Eve. Putang ina, base yun doon sa isang Korean model na naka-follow na ako after nung Ganun talaga yung katawan niya eh. Hindi ko alam kung double D yun or double C. Hindi ko alam kung ilan yung bewang niya, pati yung kung 36, 24, 36 siya, hindi ko alam. Pero ganun talaga binasa yung katawan ni Eve. So, anong hindi based sa reality? Baka yung pananaw mo hindi based sa reality, I think, dun sa mga taong nagagalit doon. Pero sa kabilang banda, gusto ko lang ulitin din na kung yung creator is intention, yun yung gusto niyang gawin na character, sexy, maganda, okay lang yun, walang kaso yun. Kung gusto niya naman gawin na hindi rin maganda yung character, goods lang din yun. Ang problema ko lang sa ganito, actually, hindi naman siya problema in a sense, pero nakaka-apekto talaga siya sa buying behavior ko, and I think nakaka-apekto din konti sa industry. Parang ang mabibigay ko na analogy dito is sa movie industry, right? Merong nauuna yung artista bago yung kwento. Parang kunwari, bigyan nyo ng project si Liza Soberano. Kukunin nila yung maganda kasi mas madaling ibenta yung movie kasi meron ng magandang mukha doon sa pelikula na yun. Tapos to follow na lang yung story. Compared sa ibang style or sa ibang industry or ibang country na uunahin muna yung kwento and then yung kwento, sinong bagay na character dito, yun yung ikakast natin. Kumbaga parang sa indie film, sa industry, parang mas okay pa manood doon kung ang habol mo talaga is yung story kasi alam mo na yung mga characters doon is kinuha talaga base doon sa gusto nilang gawin doon sa story. Versus kapag ang style nila is, okay, may artista maganda, ito yung magiging front
woman natin dito sa pelikula na to kasi meron na silang star power, parang ganyan. Ewan ko, parang kadalasan, ewan ko napakadalang or ewan ko, parang bigyan niyo ako ng example na pelikula, let's say big budget, tapos hindi ganon ka-textbook pretty yung kukunin na bida. Kadalasan kailangan attractive, right? Isang example rin na bibigay ko, sorry, dumadaldal ako. Yung 13 Reasons Why, I'm not sure kung napanood nyo yung sa Netflix. Medyo may trigger warning kasi parang it talks about suicide. Binubuli yung babae. Yung babae na gumanap doon, I forgot her name, si Hannah Baker. Ang ganda-ganda ni Hannah Baker eh. Parang nasisira yung immersion ko. Kasi parang it doesn't make sense sa experience ko. Again, kung iba yung experience niya, you can jive in. Sa experience ko, yung mga magaganda, prinsesa yun eh. Sa school, sa high school, parang wala akong na-experience nung high school at nung elementary na super ganda mo, tapos ikaw yung nabubuli. Or wala man lang magtatanggol sa'yo. So, yung mga ganong factor, parang, kunwari, baka cancelable take to. Kunwari parang super hirap mo or parang nasa laylayan ka tapos kutis mistisa ka, hindi nagme-make sense sa akin yun eh. Yung mga ganun. So, ang punto ko lang, gusto ko lang ipunto is, kung yung character mo is perfectly fit doon sa story na gusto mong i-portray, so be it, walang kaso yun. Pero kung sakaling super layo nung itsura ng character mo tapos ganito yung story, doon ako magkaroon ng problema. Daldal ko. Meron ba kayong magdagdag sige, go pare. Sorry, dumaldal ako. Naisip ko lang dun sa entirety dun sa lahat ng mga pinag-usapan. Naisip ko bigla eh. What if, let's say, merong Last of Us 3. Tapos ang nilagay nila doon si Abby. Katawan pa lang ni Abby, macho-macho na, 'di ba? Yung itsura ni Abby, macho siya. Pero isi-set aside natin yung negativity dun sa character niya, dun sa nangyari sa The Last of Us 2. Kapag si Abby ba yung bida, nasa front cover siya ng Last of Us 3, bibilin ba siya? Kasi ako honestly parang hindi. Parang, 'di ba? Kita mo yung itsura niya, ganun siya, ganun yung hugis ng katawan niya, yung itsura niya, tapos pero hindi ko alam yung story niya or wala yung negativity surrounding Abby dun sa story ng The Last of Us 2. Hindi ko pa rin siya bibilin eh. Kasi dahil ganun yung ano niya. 'Di ba? Parang honest opinion ko lang. Totoo rin naman. I think, ewan ko, si Darkbird siguro, or sino man nanonood ng anime, meron ba kayong totally na parang nag-self-insert kayo or parang ang ganda na ito tapos yung anime is hindi, yung bida sa anime na yun is hindi ganun ka-pogi or ganun ka-ganda? Parang super labo. Lalo na sa shonen. Laging merong kailangang angas yung bida. May something about the character. Siguro, ewan ko, I think ang pinaka-basic, in recent memory, I think ang pinaka-basic na MC na napanood ko, yung itsura ni, sino ba to sa Chainsaw Man? Ang pangalan nun? Denji ba yun? Denji. Yung parang ang basic lang ng mukha na, I think yun, pasok yun, no? Parang basic lang yung, ewan ko, sorry. Go Grim, sorry, dumandal ako. Dagdag ko lang, kasi doon sa, kung may ko-compare mo din kasi yung character design sa Western animation, tsaka sa mga animation niya sa Japan, basic anime. Iba din kasi, I think it will come down pa rin doon sa target audience and sa culture. Kasi kung makikita mo sample Western animation, pag nakakita ka na matanda, parang matik ang character niyan, yung mga wise, aged na, well-aged na, yung kuba na, di ba? Pero pag dumating ka sa Japanese anime, putya, yung mga matatanda, puta sila Netero, sila Roshi, alam mo, batak, puro yung may abs, ang lalaki ng katawan, di ba? So parang, it will come down pa rin dun sa saan sanay yung target audience mo, ano yung preference nila na character. Kasi pag pumunta ka sa Japan, makikita, yung mga nakapaskil nila ng mga posters, mga anime, puro over-sexualized characters, mga female, mapa-male character man lang yan. Kasi, yun yung marketable para sa kanila. Totoo. So, I think, talagang, it will come down to dun sa, ano ba ang marketable para sa game namin. Doon ako pupunta na
I will take that road, di ba? Parang ito nasabi ni RD sa comment section, Korean yung dev eh. Iba na yung beauty standard nila dahil sa Hallyu Wave. I think isang factor to consider rin yun kung sino yung developer, right? Parang nagkaroon nga ng meme na nakikita ko kapag Western dev, common looking yung mga bida, pero kapag sa Asia, 'di ba, yung mga attractive anime style, yung character, yung design nila. So totally different. Meron ka bang gustong i-comment Duckbird, sorry. Ayun lang, magkaiba din talaga ng cultures yung Western tsaka yung Asian. Yun lang din talaga yung problema dun eh. Kasi kahit yung beauty standards nga sa Asian pa lang, kahit mga Korean nagpapa-plastic surgery, mga ganun. Kahit yung mismong makeup lang ng mga Koreans eh, kahit nga mga lalaki dun parang mukhang manika, ganun yung itsura. So hindi matanggap kasi nung Western audience siguro, or yung mga basta yung ibang sila, yung mga nagsasabi nun na hindi nila matanggap na ito yung maganda para sa inyo. So inaatake nila itong mga devs na. Alam ko ito yung Stellar Blade yata, first Korean na AAA din eh, kaya mainit talaga sa mata ng mga critics. Pero ako siguro bilang Asian din, tayo, mga gets natin yung yung standards ng mga Asian beauty, ganun. Totoo. Tsaka yung itong dev ng Stellar Blade, kung babalikan natin yung mga ibang games na sa mobile games, di ba sila rin yung gumawa nung Nike? Hindi ko alam kung paano i-pronounce yun. Sexualized? Yun yung mga di ba? I mean, yun ba yung tamang term doon? Baka mali. Naalala ko tuloy yung mga Vita games na parang kailangan mo ng motion sa analog stick mo para ayaw mo na yan, ibang usapan na yan yung mga games na yan. Isa pang example, I think yung Atelier Ryza, 'di ba? Atelier yung isang MC doon, 'di ba? I think unabashedly intention rin talaga nila to sell the game using that character kasi nga yung target audience nila, right? Wala akong nakikita mali doon eh. Nadagdag lang siguro ako ngayon. Kaya siguro mainit sa mata yung mga ganyang games ngayon kasi more on realistic na yung mga characters ngayon compared dun sa mga dati. Kasi yung anime na kinokomenta natin hindi pa mukhang tao eh. Ito kasi malapit na sa mukha talaga. Kahit nga sila Cloud, sila Tifa, mukhang tao na talaga eh. Malapit na eh. Kaya mas kinokomenta na nila na ganyan. Totoo. Ay, nako. Anyway, Tangina. Okay, sige mag-usap tayo sa next talking point. Rebirth pare. Gaya ng nabanggit ko kanina, nalalako ko yung Rebirth, yun yung umubos ng oras ko. And kasi intention ko talaga siyang i-platinum to the point na nakakaramdam na ako ng burnout, nakakaramdam na ako na baka maapektuhan yung totality ng view ko kapag ginawan namin siya ng spoiler cast kasi baka ang maalala ko na lang is yung mga inis ko sa mga minigames. So, in-stop ko muna yung minigames kasi nararamdaman ko na tumatawid na yung inis ko sa minigame papunta doon sa pagkagusto ko doon sa mismong game. Right? So, bago ako magbato ng talking point dito sa Rebirth, gusto ko munang kunin yung take nyo dito, Master RCB tsaka Grim. Anong thoughts nyo sa minigame ng Rebirth? Ikaw muna, Grim. Ginagawa mo ba siya strictly kasi gusto mo rin siyang i-platinum or kung ano lang yung trip mo? Wala yung audio mo, Grim. Sorry, go. Ayan. Nung una nilalaro ko, nag-enjoy ako sa minigame. Masaya. Kasi may nostalgic effect eh. Yung ibang games. I think hindi naman spoiler to kasi may Chocobo Racing, syempre. Tapos, yung Fort Condor. Nostalgic siya kasi nandoon siya sa original Final Fantasy VII. Pero yung habang tumatagal kasi para sa akin, hinahanap ko na yung story eh. Sa dami ng minigames, nag-enjoy din naman ako dun sa ibang minigames gaya din nung bago yung Queen's Blood. Masaya siya. Pero habang tumatagal, parang
nababawasan yung content nung main story na yung hinahanap ko talaga. And napapalitan siya nung mga nagiging story ng minigames. Which is okay din naman, pero hindi yun yung hinahanap ko dun sa Rebirth eh. So, habang tumagal, nababawasan na yung engagement ko sa minigames. Kumbaga, pili na lang. Pag yung sobrang hirap, hindi ko na binabother na kunin yung best score. So, pili na lang yung minigames by the end of siguro chapter 12. And Bumuka pa hinahanap yun ko na eh. lang yung story after nun. Dumami pa dun lalo. Ano yan? Yung chapter 12. Oo, But there's more. Putang inang game to. Kala ko pwede na akong... ano nga ako doon, nung nalaman ko yung chapter 12, parang pagdating doon sa point na yun, dumami, sabi ko, hindi ko na kaya. Na, next na ako, story na lang habol ko at this point. So, sa akin, ang natuwa ako doon sa minigames for the nostalgia doon sa Final Fantasy 7. And afterwards, gusto ko na mag-focus sa story. Gets. Ikaw naman, Master RCB, pare. Anong thoughts mo sa minigames ng Rebirth? Yun actually nung una, honestly lang no, nung unang first region, 'di ba per region siya. Inspired ako eh, parang pa-platinum ko to, game of the year. Saya ng mini game, parang gusto ko pang i-flex yung mga mini games na nagawa ko siya in ganitong natapos ko siya, yung parang proud ka pa eh. Pero nung pagdating ko ng a certain region, merong para di lang sa spoiler, merong gold sa word niya. Parang doon na nag-start yung umay na parang hinahanap ko na yung story, hinahanap ko na yung kumbaga ayoko na muna tong mga mini games na to. Dalhin mo na ako dun sa story kasi medyo nagiging interesting na yung story pagdating dun sa certain point na yun. Kinompare ko siya sa Final Fantasy 16. Si Final Fantasy 16 is more on sa story siya eh. Maraming cinematics, maraming kwento. Tapos 'di ba parang na-boring tayo sa mga side quests niya, do sa mga side activities niya. Dito naman sa Rebirth, nasobrahan naman siya na parang to the point na sobrang dami talaga na na-overwhelm ako do sa minigames na kailangan ko ba talagang gawin to para ma-platinum na. So, nirush ko siya na gawin ko yung story na lang. Kagaya ni Grim. Biglang ang dami pala niyang regions. Nagulat ako kasi parang nasa chapter 11 yata ako. Tapos ginugol ko ilang region ba to. Nagulat ako, ang dami pa pala niyang and 70 hours na ako dun sa game. O medyo na feel ko na yung burnout. Hindi na ako inspired na i-platinum siya. Parang sobrang madami ng oras na makakain sa laro na to. And opinion ko lang, siguro sorry na lang sa mga fans, pero parang hindi niya deserve na maging 3. Parang kaya siyang gawing 2 lang eh. 2 game lang eh. Parang part 1, part 2. Ba't mo pa ginawang part 3? Kung, 'di ba? Parang ganoon eh. Parang yung story niya is parang more on 40%, tapos 60% nun panay, alam mo yun, pantapal na lang eh. Parang ganoon. So, medyo na burnout din ako. So, gusto ko na lang tapusin yung story and then titignan ko kung kailangan ko pa ba talagang tapusin yung minigame. Yun lang. Ayun. Gets. Hindi ko masyadong lalawakan yung magiging comment ko dun sa parang pwede naman siyang hindi na kailangan ng disc 3 or part 3. Pero after finishing the game, I can say na kailangan. Spoiler kasi pero hindi ko na pag-usapan yun. Pero I think deserve nung game ng third game. Pero ang ganda na lang yun. Basahin ko yung comment ni Eze dito. Sabi niya, masaya sila laruin pero kung ipaplat mo siya, mapapangiti ka na lang. I think ito yung magbe-best describe doon sa experience ko siya. Kasi I can say na kung lalaruin ko lang yung mini games, kasi pwede ko namang skip yun eh. May skippable naman siya. Hindi naman required tapusin lahat eh. O meron lang iba eh. Na-enjoy ko siya. Pero yung naramdaman ko na yung burnout, yung kailangan ko siyang 3 stars, kailangan kong ma-complete yung mga ganyang game. Yun yung nakaka-burnout dahil Platinum Hunter ako, meron akong gusto ko siya sanang i-platinum kasi sa mga Platinum Hunters may ibang feeling rin kasi kapag na-plat mo yung game eh, parang sabi kanina dito ni RD, parang kang nilabasan. Parang ganun siya eh.
kung sa madaling usapan, may ganung feeling kapag na-pop mo na yung yung platinum trophy and natapos mo siya. Tapos yung feeling ng kapag buburayin mo na siya sa dashboard mo, yung game, puta, pwede na ako mag-move on. Sarap eh. I think hindi siya mag-resonate sa mga hindi platinum hunters or sa mga completionists. Pero ako personally, may ganong feeling siya. Gets na yung proseso ng pagkuha ng platinum is nakakaburat talaga. Nakaka-burn out. Pero the fact, after finishing that game or after completing that game, makuha mo yung platinum, gets yung yung pakiramdam ng satisfaction. Same, ang example ko dito, nung platinum ko yung Cuphead, lagi ko na example. Kasi currently yun yung hardest ko na platinum trophy. Talagang pinilit ko talaga yon. Talagang nagkakaroon na ako ng blister sa thumbs ko. Pero kailangan gusto ko yung platinum to eh. Siguro may gusto ko na patunayan sa sarili ko noon that time. Yun lang yung sa akin about dun sa Rebirth. Ngayon, currently, pinag-iisipan ko kung i-attempt ko pa siyang i-platinum. Kasi dahil sa Rebirth na delayed na ako sa schedule ng mga games na lalaroin ko. Mamaya bago matapos yung talking points natin, pag-usapan natin yung current standing natin, yung mga natapos and kung meron tayong mga biniling bagong games, no? Pero na-late na ako sa schedule ko. Ang plano ko maglalaro ako ng Celeste, maglalaro ako ng Bastion, yung mga literal na backlogs kasi Project Ubus backlogs to, bakit hindi na ganito yung nangyayari sa atin? Si Duckbird na lang ata yung nakaka-follow sa gusto natin gawin dito sa Project Ubus backlogs na to. Pero pag-iisipan ko kung ipa-platinum ko siya at kung kakayanin pa ng schedule. Pero yun, ang talking point ko dito guys na gusto kong pag-usapan kasi related sa Rebirth dun sa minigames. Para sa inyo, sa lahat ng games na nalaro nyo, ano yung pinaka-the best na minigame? Or ano yung na-enjoy nyo na minigame? Siguro umpisahan ko kay Duckbird. I'm not sure kung prepared ka pare. Pero ano yung para sa'yo sa lahat ng games na nalaro mo, kahit yung mga luma pa, ano yung na-enjoy mo? Ano yung the best na minigame for you? Inulat mo ako dun Wala akong handang minigame na nilaro. Kailangan ko pa muna ng time mag-isip. Sige, ako muna. Umpisahan ko muna pare. Magbato ako ng isang minigame na I think isa sa mga the best na minigames na nalaro ko sa isang video game, yung Gwent sa Witcher 3. Kaya siguro enjoy rin ako sa Queen's Blood dito sa Rebirth. Kaya enjoy rin ako before bago pa malaro yung Gwent sa Witcher 3. Syempre nakapaglaro na ako nung yung Triad. Ang pangalan nun, sa FF8 yata yun. Tsaka yung isang card game rin sa FF9. Nakalimutan ko lang anong pangalan nun. Na-enjoy ko yung mga card games na yun. Paminsan-minsan na-enjoy ko rin yung minigame na fishing. Kunwari sa FF15. Na-enjoy ko yun eh. And nakakatawa nga, ginawan pa nila ata ng ng DLC or parang separate game. Yung fishing. Triple Triad. Yes, salamat. Sabi ni Esa tsaka ni Red. Dito rin si Raiji, shoutout sa'yo pare. Yun, enjoy ko yung Gwent. Talagang, alam ko part siya ng Platinum para makakuha mo yung trophy nun. Pero kahit hindi siya part ng Platinum, lalaroin ko pa rin yung Gwent eh. Talagang na-enjoy ko yun. Sa Queen's Blood, dito sa Rebirth, kapag merong, eto, hindi naman siguro spoiler to. Excited ako pumunta ng bagong lugar kasi excited akong may bagong makalaro sa Queen's Blood. Kasi limited lang yung makakalaro mo ng Queen's Blood per area eh. So, looking forward sana makinig yung Square Enix na gawan nila lang separate game tong Queen's Blood, multiplayer, ganyan, competitive. I think maganda siya. Kung gusto nila, ewan ko kung be careful what you wish for, pero I think okay lang kung microtransaction yung gagawin nila sa mga cards, di ko alam, pero super na-enjoy ko yung Queen's Blood. So, yun yung mga mini-games na na-enjoy ko. Kayo guys, siguro ikaw tawag dito, bago balikan, si Duckbird, ewan ko kung may naisip ka na pare. Si Bay Ian, si Master RCB pare, meron ka bang mababato na mini-games sa mga games na nalaro mo at na-enjoy mo rin siya? Actually, ako kasi hindi ako masyadong ma-minigames na person kasi hindi rin naman ako Platinum Hunter. So, usually pag may minigame, ini-skip ko talaga siya. Tinatry ko siya one time.
Pero very few lang yung na-enjoy ko. Actually, yung Gwent nga hindi ko parang nilaro ko lang siya one time pero hindi ko siya sineryoso. Mm. No? Pero sabi nila maganda yun nga. Pero ako kasi yung klase ng player na ayoko talaga ng minigame eh. Mm. Pero dito sa Rebirth, marami ako minigames na na-enjoy. Honestly, marami ako minigames na na-enjoy. Like yung Fort Condor, natuwa ako doon kasi Oo. medyo parang tower Defense. defense siya, 'di ba? Mm. Tapos may ano siya, meron siyang parang difficulty na parang meron siyang factor na maiirita ka pero in a good way kasi meron kang maling ginawa na strategy dun sa game na yun na uulitin mo siya tapos madi-discover mo sa sarili mo na dapat ganito pala, ito pala yung role nung certain parang chess piece na 'to na Mm. ganito yung gagawin mo. Kailangan yung makunat mo na ipapasok mo, sabay pasukan mo ng archer, Mm. something like that. Tapos, dapat pala hindi mo nilalaglag sa left and right yung mga characters mo, mag-focus ka sa isang yung may mga gano'n, parang nagiging strategy game siya. So, dun ko na-realize na, maganda 'tong game na 'to, parang bukod dun sa Queen's Blood na sobrang ganda rin ng Queen's Blood, natuwa ako dun sa Fort Condor na na sabi ko, parang okey 'to na magkaroon pa ng harder difficulty kasi very challenging siya, eh. Totoo. Ang ganda, eh. Ang Yun. ang nakakatawa pa diyan para sa Tapos yung sorry last, magpigibang lang ako sa sinabi sa Fort Condor. I'm not sure kung naglaro kayo ng StarCraft before. Ang nag-work sa akin ng strategy diyan sa Fort Condor, dun sa mga harder difficulties, yung parang Zerg Rush. Imbes na parang on a defense mode ka, dapat offensive ka eh. Unahan mo sila kagad dun sa base nila. Parang Zerg Rush, kung familiar kayo dun sa tactic na yun sa StarCraft. Anyway, sorry to cut you off, go. Oo, yun din yung ginagawa ko, yung parang iniipon. 'Di ba maglo-loading siya, magkakaroon siya ng parang buffer kung kailan ka magda-drop ng certain piece. Ini-spam ko yun, eh, pag alam kong matatalo na yung kalaban, papaulanan ko pa ng mga ano yun, eh, para susugurin niya talaga yung ano, eh. Tsaka pag nalabas mo yung parang pinaka main hero mo, nilabas mo si Cloud, nilabas mo si Tifa, meron pa siyang animation, eh. Tsaka medyo, meron ding certain story yung Fort Condor na parang nakakaawa rin sila, 'no? Spoiler kasi kung 'di ba. Oo, Medyo game. naawa din ako dun sa parang nagkaroon ka rin ng attachment dun sa mga character sa loob na parang kawawa naman 'tong mga 'to. Parang gusto mo silang laruin ulit para ma-meet mo ulit yung certain characters dun sa loob nung ano, yun. Yun yung magaling Yun lang, sa yung ano ko. yun yung magaling sa Rebirth pare na napansin ko rin. Oo, mini game siya. Yung iba doon kadalasan wala namang bigat, mini game lang talaga. Pero may certain mini games na naka-incorporate yung story. Meron siyang story beat doon sa bawat mini game na yun. Kaya nakakatawa rin talaga. So, isa pa doon bago ko ibato kay Grim and then kay Darkbird last. Yung enjoy ko rin sa Rebirth yung mini game na kasi bago ko pa na-experience yung mini game na to, nag-post ako sa The Game Silog page na before parang wini-wish ko na sana merong gambit system tong Rebirth kasi I think yun na lang yung kulang niya para at least makapag-focus ako sa isang character ko. Pero mali ako doon. I think hindi magwo-work yung gambit system sa combat system ng Rebirth kasi at saka ng remake kasi ang intention ng devs doon is to constantly change characters, 'di ba? Kung magkakaroon ng gambit, parang hindi siya maganda, parang magiging passive gameplay na siya. Pero nung naka-progress na ako sa story, merong mini-game na ganun yung style, gambit, na parang kang mag-program ng what if statement. Na-enjoy ko rin yun. Yun yung isa sa mga mini-games na tangina, hindi ko na kaya, suko na ako. Mag-YouTube na ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na malampasan yung hard difficulty. Hindi na talaga kaya. So nag-Google ako. I think yung guide ni PowerPix yung nakita ko or sa PlayStation Trophy. Kung ano yung magandang order or mga what if statement na ilalagay mo dun sa mga characters mo. And then yun, natapos ko na siya. So kabawasan ba yun ng gamer creds ko? Kayo na bahala mag-judge. Pero yun, nag-Google ako. Hindi ko na kaya talaga. Pero yun, ikaw Grim, ano naman yung mga mini-games na na-enjoy mo kahit hindi yung sa Rebirth, kahit sa mga past games na nalaro mo na? Siguro isa sa mga notable mini games ko na nagustuhan ko talaga is hindi ko sure kung familiar kayo dun sa Eastward sa Chucklefish na developer. Mm. Meron dun isang game, Earthborn. Parang
video game siya na dapat minigame lang, pero turns out separates to, parang habang naglalaro ka, may sariling story yung minigame Nice. doon sa mismong video game. And yung plot niya, yung game style niya, parang yung mga sinaunang RPG, mga 16-bit, mga Final Fantasy 1. Mm. Tapos, para siyang Dragon Quest, yung itsura ng gameplay niya. Creature, mga kalaban mo, first-person POV. Tapos, may sarili siyang story. Umabot siya, siguro mga 1 hour ko siya nilaro. Talagang nakatapos ka ng isang buong story. Pero yung option ng yung mini game, parang nilalaro mo siya kasi yung character mo bata. So parang game within a game siya. Nice. So ano name ng game? naubos Eastward? Yung oras name ko ng doon. mismong game? Eastward? Eastward yung name ng game. Chucklefish ata yung nag-release nun, ng Chuck- developer nyon. Hindi ba yun sa Stardew Valley? Chucklefish? Tama ba? Stardew Valley. Maganda yung game niya na ayan, shinare ni Duckbird yung GIF nung Eastward. Maganda siya. Tapos nagulat lang ako na merong mini game na hindi ko in-expect na may sariling storyline. So yun, Nice. isa mga paborito kong mini game yun. Budol to, bilhin ko nga And- to. Mukhang okay. Good yan. Indie kasi siya kaya nagustuhan ko. Mm. So, ayan. Tapos pagdating naman sa iba pang games, siguro karamihan ng Kingdom Hearts mini games nagustuhan ko. Alin doon? Kasi paborito ko yung Kingdom Hearts. Mostly yung sa Olympus Coliseum. Okay. Kasi parang siya points building tapos stadium by level yung mga magkakalaban. Tapos sa Rebirth naman na nagustuhan kong game yung Glide the Chocobo. Joke Putang lang. nagustuhan. Kala ko seryoso ko. Putang ina eh. Hindi, joke lang. Tangin na, masunog na yun. Tsaka yung yung cactuar na buwisit na yun. Yung kay Nagustuhan ko sa Rebirth yung Queen's Blood na talagang pagdating ng kada chapter, inuuna ko kagad yung mga makakalaban mo sa Queen's Blood. Same. Kasi parang palette cleanser siya Yes. within the game. Kaya alam mo yun, pag naumay ka doon sa paghahanap ng mga side quests, yung mga additional mission, Queen's Blood ka, pampaiba ng tone ng game, pero at the same time, nandun pa rin siya sa team, 'di ba? Tsaka may story pa rin siya na gusto mo i-progress kasi related pa rin siya doon sa mga ibang characters. So, nagustuhan ko yun sa Rebirth. Nice. And ano pa ba? Sabi yung ni- Fort Condor. Gusto ko din kasi Sige, go pa kayo. bumalik din yung bumalik din yung original designs nila. So, yan. Ganda ang angas nun. Sabi nga dito ng RD, no? Sa Yakuza, mayroong minigame na phone sex. Right up my alley, oh. Wheelhouse, pare. Autobuy. Minigame phone sex. Pero, yan, solid. Anyway. Parang naalala ko yun. Yung Okay, parang go. tatawagan. Meron kang, parang naalala ko yung minigame na yun. Parang may idadial ka dun sa, dun sa telephone tapos mag-uusap kayo. Parang naalala ko nga yun. Parang naalala ko yun. Ang ganda nun, ang ganda nun. Tanga na kasi. GOTY. GOTY dahil dun sa minigame na yan. Duckbird, pare, may naisip ka na ba na minigame na na-enjoy mo kahit sa mga past games na nalaro mo? Ayun nga. Tinry kong ipiga talaga yung isip ko kung ano. Kasi naalala ko kasi dati bilang ako yung mas younger sibling sa magkakapatid. Ako yung pinapalaro ng kuya ko dun ng mga mini games. So, ang naalala ko na siguro ngayon, feel ko meron pa talagang best mini game pero hindi ko na maisip sa ngayon. Pero ang naisip ko, yung sa Golden Saucer siguro sa Final Fantasy 7 Yung OG. na original PS1 kasi may nostalgic siguro, parang arcade. Madaming pwedeng gawin eh. Hindi ko kasi sure kung same dun sa Rebirth, pero natutuwa ako dun sa dun, yung may shooting pa, may boxing, ganun. Kahit simple lang yung graphics nun, na parang may feels ng arcade.
sa Golden Saucer. Tapos isa din sa naalala kong minigame sa Brave Fencer Musashi, pero hindi ko alam kung minigame 'to, yung pagko-collect ng laruan. Naalala ko Tapos 'yan, vaguely. bawal mong kung gusto mong i-mint condition, 'wag mong bubuksan, gano'n. Pero kapag gusto mong paglaruan, tatanggalin mo siya dun sa ano. Meron, di ko na maalala masyado talaga yung mga minigames, eh. Yung gusto ko nga tanungin sana si Grim kanina, yun sa Kingdom Hearts ba nag-enjoy siya dun sa ano, Gummy Ship? Kasi alam ko may ibang hindi nag-enjoy dun. Nag-enjoy ako dun Ano pare ba? sa ano, pagbuo. Yung pagbuo nung Gummy Ship. Pero yung mismong, yung pag magta-travel ka from worlds to worlds, parang hindi ko masyadong na-enjoy yun. Konti lang. Pero nakakatuwa na nga yung pag yun lumalaki na yung ship mo. Nag-enjoy din ako doon sa part na yun, eh. Totoo. Alam ko di ko kasi nalaro ng ano, eh, vague memory na lang, pero sa Suikoden 2 din yata madaming mga minigames na masaya. Yes. Ako kasi pinapalaro pag may hirap na minigame na, eh. I think minigame to pare, mag-piggyback ako sa'yo kasi nasa listahan ko siya sa Suikoden. Isa sa minigame na na-enjoy ko, I'm not sure kung dahil sa mismong minigame ng Suikoden 2 or dahil na-enjoy ko siya kasi ginatasan ko siya ng pera. Yung kay Gaspar, naalala niyo yun? Yung parang mag-ano ka ng dice, Chinchiro Nin yata yung pangalan na basta. Kasi naalala ko, tumagal ako doon at talagang ginatasan ko yung Gaspar na character doon kasi merong parang, hindi ko na masyado vague na yung memory ko, na parang merong pattern kung paano ka manalo doon sa minigame na yun and mananalo ka talaga ng pera. Yung na-enjoy ko yung sa aspeto na yun, na-enjoy ko yung minigame na yun sa Suikoden. Pero, yun. Madaming gambling minigames talaga, no? Parang bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo gambling. Kahit yung text pare, in a sense, sugal yun, eh. Di ba? Yung paglalaro natin ng text. Actually, may naalala akong minigame, nabanggit yung gambling. Sa Dragon Quest 11, merong isang parang casino doon na i-grind mo yung casino area na yun para makuha mo yung isang pinakamataas na price doon, parang weapon siya. Sobrang lakas nung weapon. O parang i-grind mo yun, eh. Tapos syempre slot machine yun, eh. So chances siya kasi sugal siya, eh. So yun, naalala ko yun. Doon sa Dragon Quest, merong ganong Dragon Quest 11, merong isang minigame doon na magkakasino ka. Magsusugal ka doon para yung makukuha mong coins doon ipapalit mo sa weapon na pwede mong gamitin doon sa character mo. Medyo malakas yung weapon na yun doon sa stage doon sa period ng game na yun, parang sa early chapters pa lang kasi yun, eh. So talagang sulit siya na i-grind. So parang kunwari kung makuha mo yun sa casino na yun kasi ma-access mo yung casino, magiging OP ka na kagad doon sa game, parang ganun? Oo, somehow. Parang malakas na agad yung damage mo kasi makukuha mo yung weapon na yun. Nga lang, i-grind mo yung casino. Gets. Sabi dito ni Red. Sige, go pa. Hindi, naano lang dun sa gambling minigame. Isa sa mga naalala kong gambling minigame na na-enjoy ko din sa Red Dead Redemption 2. Yung poker. Ang ganda nga yan. Kasi simple lang siya. Poker lang siya. Pero yung theme na western cowboys, mga ganon, tapos nagpo-poker ka lang. Sobrang chill lang niya. Tapos ang ganda lang nung parang mga kalaban mo nasa bar ka lang na cowboy theme. Yun, nagustuhan ko yung minigame na yun. Nag-enjoy rin ako dyan. Basahin ko yung comment ni Red dito, Tekken Bowling. May minigame sa Tekken? May ganun? May bowling doon. Pangit niya. Magbo-bowling lang. Mga naka-bikini pa sa gilid. Tapos si Enpalpi, sabi niya dito, Baka Fighter sa Legend of Ligaya. Nalaro ko yung Legend of Ligaya pero hindi ko na ma-recall yung Baka Fighter na yan. Palang ganyang minigame dyan. Fighting game yata dun. Tapos si Wang Fei naman sa GTA San Andreas, yung mga casino. Minigame rin, hindi ko sure kasi kung minigame, yung pupunta ka sa mga mga club. Huwag na natin pag-usapan yan. Anyway, go. Pero ang dun sa mga gambling minigames, nakakatuwa kapag natatalo ka, ilo-load mo lang yung save file mo. Tapos laro ka lang ulit. Meron akong babanggitin, hindi ko alam kung last na to para sa akin, tapos bato ko na sa inyo. Ay, hindi pa pala. Mag-piggyback lang muna ako sa sinabi mo, Darkbird, regarding dun sa Gold Saucer.
medyo boomer statement to. Pwede nyo akong kontrahin. Okay lang yan. Maganda nga yan. Kasi maganda yung gold saucer ngayon dito sa Rebirth. Na-enjoy ko rin yung mga minigames. Siyempre realistic na siya. Ganda ng graphics, etc. Pero kung hindi nyo na-experience yung gold saucer ng OG, hindi kayo mind-blown. Nawala yung mind-blown moment na, what the fuck is this? Another world? Sa isang game? Isang theme park sa isang game? Ngayon kasi wala na yung vibe na yun eh. Dahil realistic na siya eh. Di ba parang yung same feeling na naglaro ka ng OG, nasa Midgar ka, paglabas mo dun sa world map, holy shit, ganito lang pala yung Midgar, may malawak pa na mundo. Gets ko na merong silang attempt na gawin yon sa Rebirth. Pero hindi same feeling eh. Siguro dahil matanda na ako at na-experience ko yung OG. Yun yung parang never nang mare-replicate sa mga bagong games dahil wala hindi pa ganun ka lupit yung technology before. Pero imagine niyo last na. Siguro ganito yung analogy na pwede kong banggitin doon. Ngayon, sa bagong generation, wala na yung mind-blown moment kapag una nyong ma-experience yung touchscreen. Naalala nyo ba yung first time yung ma-experience yung touchscreen? Kasi ako tandang-tanda ako galing sa Nokia na 6600 tapos nag-switch ako ng, I think Samsung nung kasi wala akong pambili ng iPhone or baka na-experience ko yung iPhone sa kaibigan ko lang. Manghang-mangha ako nung tinatouch ko na siya eh. Hindi tao, yung phone eh. Ewan ko, nagme-make sense ba yun guys? Iba yung moment na pag nanggaling ka dun sa old tech, tapos may experience, yung transition mo papunta sa bagong tech. Ngayon kasi yung mga upgrades sa technology natin, parang increments na lang. Same din na analogy na pwede kong iba to is yung leap ng graphics from PS1 going to PS2. Mind blown din ako dun. Versus ngayon na parang PS4 to PS5. Oo, gumaganda yung graphics, dumadami yung frames. Pero yung mind, putang inang ganda. Walang ganun eh. Ewan ko. Ayan yun. May comment ba kayo dun guys? Sorry. Wala. Ikaw, Duckbird. Sorry, go. May mind-blowing nga talaga. Naalala ko din kasi yung cellphone dati na kahit yan sa touchscreen lang, alam niyo yung sa cotton buds, para lang magmukha siyang, ginawa niyo to. Yung parang magka-stylus, pinipindot namin ng yung dulo ng cotton buds para kahit tinatanggal yung keypad tapos pinipindot-pindot para lang ma-feel yung stylus. Tapos nung nag-transition na, grabe, iba to. Tawa ko doon sa sinabi mo kanina. Saan doon? Ako may din ako. Sige, go. Piggyback ako doon sa topic mo na yun. Hindi ko sure kung spoiler, pero cut off nyo na lang ako pag spoiler part to sa Rebirth. Sa Gongaga region, dun sa OG Rebirth, sobrang liit niya na part ng map, yung Gongaga region lang. No? So, parang may mga bahay lang na gawa sa kubo, tapos konti lang yung interaction mo dun. Pero pagdating doon sa Rebirth, parang napalaki nila, na-flesh out nila lalo yung region. Actually, sa totoo lang, isa nga sa mga ayoko na world map yun eh, yung sa Gongaga kasi naliligaw ako. Pero yung fact na i-flesh out nila yung region na yun, na amaze ako doon. Tapos ginawa nila sa part na yun sa Rebirth. Yeah. Good point yun, I think, kasi dito sa bagong technology natin, right? Nafa-flash out talaga yung mga lugar eh. I mean, yung sa atin kasi, you can correct me again kung mali ako or kung bad take to, no? Yung Midgar, sa old tech, yung imagination na lang natin yung nag-fill in nung mga detalye na hindi kayang ipakita sa atin nung game eh. Right? Ngayon kasi dahil sa bagong technology, meron na silang capacity or capability para i-fill in yun. Pero sa kabilang banda, ang naapektuhan naman doon, I think, I'm not sure kung sa lahat, is yung nag-i-imagine tayo eh. Merong part ng utak natin na while playing the game, nagpa-process rin yung utak natin versus kapag dilalatag na sa atin lahat. I think hindi yung power ng pixel art. Kaya na-enjoy ko pa rin siya.
parang napakagaling or let's say genius level kapag yung mga pixel artists nakakapag-convey sila ng emotion through pixel. Ewan ko, galing na galing ako doon eh. Pag yung, hindi mo naman nakikita yung expression ng mukha pero gumagamit sila ng mga icons. I think siguro galing sa comics yon or ewan ko, music, etc. Hindi ko alam pero ang galing lang nun. Anyway, may mga, kaya masarap magbasa ng libro, gumagana ng imagination, sabi ni RD, totoo. Go, para. Dagdagan ko lang yung parang wow factor ng mga video games before. Kasi ngayon sobrang advanced na eh. Parang wala nang bago eh. Parang expected na natin lahat. Yung pinaka wow factor sa akin dyan, yung Pokemon second generation, yung Gold and Silver. Bakit? Pag tinapos mo yung main story ng Pokemon Silver, magugulat ka na lang na, shit, meron pa palang second region na pwede mong balikan yung Generation 1. Another game na naman siya na parang, shit, sobrang laki naman nito, sobrang ganda naman nung game na to. Kasi yung Generation 1, malalaro mo ulit within Generation 2 sa loob nung Generation 2. Parang sobrang tagal mong tinapos yung Generation 2, yung Pokemon Silver. Pagkatapos nun, makakapunta ka pa sa another continent, parang ganun. So, sobrang, as a kid, parang, ito na yung parang yung expected mo na gagawin ng third generation eh. Parang siguro sa sa generation 3 makakabalik ka ulit sa sa generation 2 and 1. So hanggang ngayon until now yung mga Pokemon fans hinahanap yun. Yung parang feeling na yun na balik niyo yung generation 2 na makakabalik kami sa other regions. Sobrang the best yun para sa akin. Baka ngayon pwede naman lang gawin yun eh pero DLC na Blackbird, meron ka bang comment dito sa sinabi ni Ian dahil Pokemon guy ka rin? Di ko naman nalaro yung original na yung Gold eh. Pero tama naman. Siguro na lang din bilang boomer statement. Na-feel natin talaga yung transition ng mga games eh. Kasi ngayon unti-unti na lang yung yung pagbabago from PS4 to PS5, konti na lang yung dagdag ng graphics eh. Yun na lang kasi na-improve nila kahit ang layo. Pero kahit yung mga iPhone, 'di ba? Unting dagdag na lang din yung kasi nabanggit mo kanina yung cellphone, nag-touchscreen to ngayon, onting megapixel na lang yung dinagdag, ganun. Parang nasa limit na eh. Pero, yun lang. Tsaka yung pa rin naalala ko lang, sorry, bago pala mag-touchscreen, bago ako na-experience yung touchscreen, meron din wow factor sa akin yung yung first time kong igay na sabi mo yung stylus, right? I think meron yung Sony Ericsson, yung may touchscreen din siya. Putang ina, na mind blown rin ako dun eh. Kahit nga yung kahit yung sana hindi ako makancel, no? Yung the fact na kaya mo na mag-jabol using your phone. Hindi mo na kailangan mag-boot up ng TV, ng DVD player para manood ng bold. Yung first time na napasahan ako ng bold, sexy_teacher.3gp, si Sora Aoi, sa N70 ko. Mind blown, pare. Small screen, manonood ka ng porn. Ewan ko. Cancel ba yan? Sorry. Kahit nga yung sa... Sorry, Jessa. Nakakala ko kahit nga yung sa PSP lang eh. Di ba? Parang bago pa nagkaroon ng smartphone, yun yung parang quote-unquote smartphone ko noon eh. Nagda-download ako doon ng mga videos eh. Ewan ko, hayaan nyo na nga yan. Putang ina. Kaya wala tayong babaeng nakikinig sa atin eh. Go pare. Ito yung gusto niyang pag-usapan dun sa Japanese episode. Pero totoo naman, di ba? May mind-blown moment pa ba ngayon sa mga kabataan dahil sobrang accessible na pwede silang manood ng video sa sa phone nila? Kasi na-mind-blown ako doon eh. Share ko lang. Sige, go. Go, Grim. Hindi, share ko lang. Naano ko doon sa sinishare mo doon. Naalala ko dati, pag dumadaan ako doon sa may palengke namin. Alokin ako nun dati, bebentahan ako ng mga yung nauso yung panahon na uso yung mga MP4, mga ganon. Diba pwede ba lagyan ng mga video yung iba doon? Yung may maliit na LCD yun eh. Sasabihin sa akin, sabi, uy, bata, bili ka na itong MP4, lalagyan ko ng bold yan. Gagawin yun sa akin. Dagdag ko lang para mag-piggyback lang ako sa sinabi mo. Last na to, tapos mag-move na tayo. I think tapusin natin yung episode natin. Sa hard drive ko, yung sinaunang hard drive ko, na-save ko pa yung mga collections ko doon. Yung, let's say, yung Lasal Scandal, yung mga ganyan.
ang format ng video is .3GP. Kapag pinipay ko ngayon dito sa monitor ko, yung ganito lang kalit yung screen, oh. Lit lang. Putang ina. Tapos may imagine ko, putang ina, gantong kaliit na screen, tang ina, talo-talo na. Noon. Ayaw mo na. Pero sige, Sige, comment na natin. Go. Comment ka na, pare. Go. Pero ang hirap niyang, pag i-compare mo dati, kumpara ngayon, ang sobrang labo na nga talaga. Wala ka na ding nakikita. Hindi mo alam paano mo na-enjoy yung ganong video dati. Pero yun kasi yun na yung parang latest video eh. Yun yung time na maka-capture mo. Kaya siguro, imagine nyo na kahit sila Tifa, kahit sila Lara Croft dati na pixelated, pero sigurado meron namang mga lalaki na nag-enjoy din doon sa ganong itsura. Totoo. So, ganun talaga eh. Siguradong Hindi, gets yan pare, kahit naman yung si Tifa, I'm not sure kung naabutan nyo pa, merong maliit na parang gaming magazine yun, yung parang booklet lang siya, untitled Loading yata yun. Correct nyo ako guys, vague na yung memory ko. Meron sila dong portion na nagsisend sila ng mga fan art, tapos merong fan art doon si Aerith tsaka si Tifa. Alam niyo na siguro anong tinutukoy ko? The best. Tapos, bias ko rin dati sa Evon, si Chari Pineda. The best din yun. Kung ba't si B.E. Ba't tumatawa ka? Ba't tumatawa ka? Malagkit ba yung ibon mo? Hindi pare, may brochure lang talaga kami noon, yung sa, totoo naman yun eh. Yung ibon mo, pag tinitignan mo yung mga page, dikit-dikit. Hindi naman. dikit na. Hindi naman, pare. Pero, siguro last na comment dito sa minigames, hindi ko alam kung nalaro nyo, hindi ko alam kung minigame rin to. Na-enjoy ko rin pare yung Fairy Village sa Breath of Fire. Yung parang mag-ano ka, yung uutusan mo sila, ganyan-ganyan. Parang, tas may parang kanya-kanya silang expertise sa bawat fairy, tapos magbibuild sila ng lungga nila. Na-enjoy ko rin yun. Hindi ko alam kung nalaro nyo yun eh. Yung, Breath of Fire. Ganda niyan. Idol, may sisingit lang din ako na minigame na sige. naalala ko lang ngayon talaga. Go. Yung mga fishing minigames, ako nag-enjoy kasi ako sa ganun eh. Kahit chill lang siya. Alam ko yung ibang gamers hindi natutuwa sa ganun dahil parang ang tagal makahuli ng isda. Pero ako, pag nakaupo lang ako ng matagal tapos naghihintay na may dumating na fish, nag-enjoy ako dun. Parang nakaka-calm lang. Totoo. I think yung sa Stardew Valley, yung fishing niya, parang minigame na yun eh. Kasi very challenging yung fishing na Stardew Valley. Diba? Sarap sa feeling mahuli nung mga malalaking isda. Kahit yata sa hindi ko kasi nalaro, pero yung sa Animal Crossing na fishing din daw. Daming natutuwa dun eh. Oo, tama. Buti na banggit mo sa Animal Crossing. Parang medyo na ka dun. Mabiiyan na. Parang medyo na, sige, go. Hindi, doon sa Animal Crossing kasi makikita mo yung yung parang silhouette ng mga fish sa tubig. So pag inano mo yung fish doon, may surprise factor siya na rare tong fish na to Parang gano'n. So maganda yun, maganda talaga yung fishing sa Tapos ilalagay mo siya doon sa museum, kokolektahin mo siya, tapos pag visit mo yung museum, makikita mo yung mga na-fish mo. Maganda. Yes. Nag-enjoy rin ako doon. I think yung last, hindi rin naman, nabanggit ko na rin naman kanina, I don't think na na-enjoy rin to ng karamihan. Yung sa FF15, na-enjoy ko yun eh. Yung fishing doon. Sa Breath of Fire, meron din fishing doon, pero hindi ko siya na-enjoy dahil parang kailangan mo mag-fish yata para makuha yung pinakamalakas na weapon sa Breath of Fire. Hindi ko na masyadong maalala. Sea of Stars din yata, Idol. May ayun, fishing kasi hindi ako masyadong nag-enjoy doon eh. Parang, ewan ko. Ako nagustuhan ko yung iba-ibang isda na pwede mo makuha sa Sea of Stars na parang iba mutated na. Kasi yung dun sa Sea of Stars, kung tama pa yung memory ko, maliban sa minigame, kailangan mo din yun para sa pagluluto, 'di ba? Kasi napaka big part nung gameplay yung yung mga yung cooking, ang ganyan. Hindi ka pa doon nag-share ng ng brochure moment mo, Grim, tsaka si Duckbird. Meron ka bang gusto daw i-share? Anong brochure moment? Yan mo na yan. Nag-share na. Si Duckbird. Uy, nag-share na ako. Yung sa MP4 yung sa akin. Si Duckbird wala pa. Kami analog, ikaw high-tech ka na, naka-MP4 ka na pala. MP4. Duckbird. Wala ba talaga Wala pa. Di naman. Mga printed. Yung mga printed noon.
Naalala ko lang batang pag babaw ka ng gago. magbibideo. Tuwing madaling araw. Yung sa akin kasi, kung gusto nyo talaga ng brochure moment, yung sa akin, extreme. Ano? Share ko lang pabilis lang. Kasi dito nung panahon ko, ng mga bata kami, sa tapat namin merong junk shop. So doon sa junk shop na yun, napupuno ng dyaryo yung area na yun. So pag puno na ng dyaryo yung area na yun, gagawin namin, aakyatin namin yun, tapos maghanap kami ng dyaryo na may bold. Tik-tik pare. Number 1 yun. Meron doon. Ay, may tanda ko na. Meron pala isang magandang ano. Kung nagdodota kayo noon, tandaan nyo dati may mga map para sa ganyan. Mga brochure moments na yan. Tanda ko noon kasi may map sa Dota na sila Mirana, sila Trasex. Malalaro mo sila ng ano, ng walang suot. May map na ganun dati eh. Kaya tanda ko rin, tago pa kami sa computer shop nun. Lingon na lingon, baka makita ng bantay ko ano yung nilalaro na. Ang naalala ko lang dati habang nagdodota, Alt-Tab tapos Flash Asia Daily yung pinupuntahan ko. Blackbird, alam mo ba yun? Oo. Hindi ko lang pinabutan mo yun. Flash Asia Mga Dota Daily. boys eh. I think kasabayan yun. Meron ako mga tabs na naka-open yan. Flash Asia Daily, Rotten.com, tapos SFAGs. Yun yung, syempre, variety tayo. Kaya tayo sa Fantasia ba yun? Nakalimutan ko yung ano ba yun? Bago tawag dito na tatangent na tayo. Tapusin na natin to, guys. Last siguro is, ano yung mga games na natapos nyo at ano yung nabili nyo? Pasadaanan lang natin. Ikaw na, Darkbird, pare. Ano yung mga games na natapos mo at kung meron ka pang binili na games? Ayun, natapos ko nga yung dalawang Nier, Automata tsaka Replicant. Kaya tapos ko na yung series nung Nier. Sinusubukan kong hindi bumili pero napabili ko. Napa-pre-order ako ng Eiyuden Chronicles, 100 Heroes. Alam ko, lalabas siya sa April 25. Wala nagka-points eh. Dapat yata di ako nagkaka-points dito. Napapabili ko. So yun lang, binili ko na siya. Pero hindi ko pa sure kung lalaruin ko. Yung Unicorn Overlord, hindi mo pa nilalaro? Di ba meron kang copy nun? Hindi pa eh. Plano ko nga pang 75. Platinum ko siya eh. Ganun pa eh. Kaya Minamilestone mo nga pala yung ano, no? Siguro pag madami tayong natapos ngayong taon, sana makahabol ng mga November, ganun ko pa siguro manalaro yun. Gets. Grim, may natapos ka ba at meron ka bang biniling bagong game? Wala. Wala ako natapos. Naubos oras ko sa Rebirth. Pero nabili, wala pa naman. Ang plano ko lang sa sunod ng Rebirth, laruin ko yung Eiyuden Chronicles na nakalimutan ko kung anong title siya eh. Pero may isa pa siya, di ba, Darkbird, na Eiyuden Chronicles. Connected doon sa 100 Heroes. Ayun yung Rising. So, nasa backlogs ko yun. Isusunod ko yun after Rebirth para pag yung points ko, pambili ko ng 100 Heroes. Yun yung plan ko na sunod. Pero hindi ko muna lalaruin yun kasi pahinga muna ako siguro sa sa JRPG kasi yung Rising JRPG na yun eh. Baka browse muna ako dun sa mga maliliit na indie games ko sa backlog. Siguro mga 2 bago ko ulit maglaro ng mga bago. Nice. Yun yung sa akin. Master RCB, BEN, pare. May natapos ka ba at may bago ka bang biniling bagong game? Oo, actually ako meron yung Legends Arceus, yung Pokemon Legends Arceus. Natapos ko siya hanggang dun sa second ending. Yung tatlo kasi yung ending niya, yung sa hindi ko alam kung mag-agree kayo dito kasi yung 'di ba sa Switch siya. So meron siyang 3 ending, yung first ending, yung second ending which is yung true ending. And then yung third ending, kailangan mo makumpleto lahat ng Pokemon para mapalabas mo yung isang certain Pokemon. Pag nahuli mo siya, yun na yung pinaka-ending talaga. So, I think, hindi ko alam kung i-consider niya ba yun na platinum or kasi since mahuhuli mo lahat ng Pokemon eh. So, discuss natin offline. Hindi rin ako familiar. Siguro si Darkbird makapagbigay ng insight about it. Pwede. So, yun nga, natapos ko siya. So, naka-second ending ako. And then, currently, yun nga, pinipilit ko munang itapusin yung Rebirth. So, irarush ko yung story niya. And then, itatry ko ding i-platinum yung God of War Ragnarok.
And siguro ni-next ko dun yung Nier. Pinipigilan ko muna talagang bumili. Nakita ko nga yung Elden Ring DLC nag-announce ng pre-order collector's edition buti wala akong pambili. So wag muna. So pinipigilan ko munang bumili kasi negative pa ako yung points ko So focus muna sa backlog. I think maganda naman yung naging progress ko ngayon. A little bit of everything pero I think by next month, marami akong matatapos na games. Nice. Ako naman, I think ako yung kulelat ngayon. Kahit meron akong nakapondo na points, hindi ko pa kasi na-update yung Google Sheet namin. Pero bumili ako ng Unicorn Overlord. Nalilito ako, nasasabi sa utak ko overload dahil doon kay Diwata. Pero anyway, hindi ko pa rin siya nilalaro, sealed pa rin siya. Actually, in-offer ko nga siya sa Nakama Game Access kung gusto nyong hiramin yun. Okay lang muna ako magpahiram nun. Basta sagot nyo lang yung shipping fee. Rebirth lang yung natapos ko for now. Actually, kagabi lang siya. The best. Gagawa ko siya ng spoiler cast siguro by next week. So, watch out for it. And yun, end credits na tayo, guys. Anything to promote, shout out? Go ahead. Ikaw muna, Grim. Thank you lang ako sa TGS ulit. Siyempre, masaya na tutuloy natin yung Project Opus Backlog. So, yung mga hindi pa sa Patreon, nakapag-join ng Patreon, join na kayo. Pati sa Anime X Angas, Duckbird, makinig din kayo niyan. Solid yan. Yun lang. J-Trix ang gateway natin, pare. Yun ang talaga. J-Trix episode. Yes, let's go. Ian, anything to promote, shout out? Go ahead, pare. Oo, actually yun nga salamat ulit sa pag-invite na The Game Silog Show. Subscribe kayo dun sa Patreon niya And then masaya dito usapang bold. Kagaya kanina. Sana laging ganun saya nagigising talaga tayo Yung shoutout kay kay Duckbird sa Anime X Angas. Merong isang episode doon yung si Aikaru nag-guest siya. The best yun, pakinggan nyo. Boner moment, So, yun lang, salamat. Duckbird, anything to promote, shout out? Go ahead, pare. Maraming salamat. Gagaya ko lang. Maraming salamat sa The Game Silog Show. Kakagulat, 5 episodes na tayong nagre-record ng Ubus Backlogs. Oo nga pero parang wala masyadong progress ako kumpara sa inyo. Galingan na lang natin siguro sa mga susunod. Syempre yun, laging nami-mention Anime Angas. Check nyo lang din kami. Nakakatuwa. Shoutout ko na lang siguro si J-Trix Beats. Sayang wala siya ng live. Tsaka si Gundam. Tsaka yung kapatid niya. Pero nandito yung kapatid niya, si Wong. So, shoutout na lang sa mga mga degenerate sa Anime Angas. Feel ko dadami pa siguro sila. Mga may hilig din yata sa bold yung mga yan. Yun na lang. Salamat. Yun, maraming salamat din sa time nyo. Gusto ko lang din i-shoutout yung bagong ginawang PlayStation group nila Daddy Player One tsaka nila Gati, yung PlayStation Pilipinas. Join kayo doon. Lalagay ko na lang yung link sa episode description nito. And shoutout rin sa lahat ng mga nanonood dito sa live recording namin. Maraming salamat sa inyo, guys. Tapos ano pa ba? Shoutout sa ating mga executive producers sa The Game Silog Show, sila Sans, sila Lance, si Mark De Vinagracia, si Yvette, Suzanne Solivilla ng The Ara Ara Channel. Maraming salamat sa lahat din ng naka-support sa Patreon. So, dito ko na lang tatapusin yung episode. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa susunod na episode ulit. Bye! Bye! Bye-bye! The Game Silog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesilog-show. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sans, Lance, Mark De Vinagracia, Yvette Solivilla ng The Ara Ara Channel, Nigel Cavs, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Big Chungus, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Bernard James Cruz, Jacob Francisco
Velasco, Franz Galapon, Silves, Frederick Soriano ng Late na Gamer, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Luigi Tumulak, Shalene Rivera, Edgy Weeb, RD Casimiro, Mark Paha, Ray Anthony Rivera, MC De La Cruz ng GamePow, Leo Cavite, and Duckbird ng Anime X Angas. Maraming salamat sa inyo guys. The Game Silog Show.